Okay, so ganito yung quality niya pag walang crisp na nakarun sa PC natin. So what if merong crisp na naka-install sa PC natin o naka-set up sa mga applications na madalas natin gamitin pag nako-call. Okay, so turn on natin yung crisp. So yan. So malaki yung kaibahan niya guys pag merong crisp na naka-install at naka-set up sa PC natin. Hi guys! So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Crisp account at gawin itong pro. Okay? So let's get started. So ano nga ba yung Crisp? Crisp removes all unwanted noise from your call. So simple lang. Ang Crisp is mag-remove ng background noise. So itong Crisp is good shop sa mga naka-work from home at baka naka-online class. So, ang plan and pricing ng Crisp is ito. Kung nakakita nyo, sa personal is free lang siya. Yeah, sabi dito, free forever. Pero, ang binibigay lang ditong minutes is 120. 120 minutes a week. So, sa personal pro naman is magbabayad ka ng $5 per month. So, dito is unlimited minutes. At ito naman, Teams, Enterprise. So, ito yung babayaran, ganyan-ganyan. So, paano nga ba tayo makaka-subscribe sa Clips ng free lang? Pero, unlimited ang kanyang minutes. Okay. So, ganito yung gagawin natin. So, una, ang need natin is email. Of course, email para mag-sign up. Ito yung gamit kong email na pang-sign up dito sa mail.tm. So, punta lang kayo dito sa mail.tm. Yan. So, ito yung una kong gawang Crisp. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bago. Okay? So, pagpunta nyo dito, automatically, makikreate siya ng new account. Pero, pwede din kayong mag-create ng account para ma-customize nyo yung email. Okay, so mag-create tayo ng account. Click nyo yung create account. Mag-stick tayo dun sa domain na same lang pang create at same lang pang para sa referral na gagawin natin later on. Okay, so lalagay ko dito is Crisp number 4. Pag-apat ko na itong gawa. So, ito yung password. Click nyo lang yung create. So, make sure na hindi nyo makakalimutan yung logins na to kasi pakailanganin natin to later on para sa code. So, yan. Ito na yung email na ginawa natin. So, meron na kasi akong ginawa dito, another account din para sa referral. Okay, so mag-sign up na tayo sa dito. So, dito sa website nila, click nyo lang tong get Crisp for free. Oh, I forgot guys. So, dito sa website nila, isa-sign in ko yung account na ginawa ko dati para sa referral. So, yung account ko is ito. Yung nakita nyo dito. Yan. Ito yung mga accounts na ginawa ko. So, gagamitin natin yung referral, ano nila. So, yun. So, that is Scripts3. So, puntan ko muna yung email na to para sa verification code. So, 28997. So, yan. So, ito guys is yung unang account na ginawa ko para sa referral. So, ang gagawin ko dito is kukunin ko lang yung referral link. Kasi nakikita nyo dito sa ano nila, referral ano nila program. So, kaya gamit natin tong temporary email na may sariling domain is para makuha natin tong 4 months. Kasi pag yung Gmail natin yung gamit natin, Outlook, di nila ibibigay itong 4 months. Bali, 2 months lang yung bibigay nila pag naka-refer kayo. Kakopy natin to referral link. So, pwede nyo rin gamitin itong referral link ko, guys, if gusto niyo. So, if ayaw naman, okay lang. Log out ko muna to. Yung referral link ko lang yung kinopy ko dyan. Sign out. So,
yeah, close ko muna to. Tapos, new tab. Tapos, ipipaste ko yung referral link ko sa una kong account. Okay. So, yung nakalagay dito is you're invited to use 1 month free. So, ito yung iti-take advantage natin guys, yung referral program nila. Okay? So, accept natin yan. So, dito, sign up. Yung gagamitin natin email is yung create natin kanina. Yung bagong gawa natin email. Ito, yung number 4. So, ika-copy natin to. Copy. Right click, copy. Ito yung i-paste natin dito. Before kayo mag-sign up dito guys, make sure na naka-sign out kayo dito. So, meron akong account dito na gawa. So, magsa-sign out muna ako dito guys. So punta lang kayo sa OS and then users. Then yung name ng folder ng users niyo. Then app data. So kung hindi niyo nakita yung app data dito, so punta lang kayo sa view. Then kailangan naka-check yung hidden items. So kung naka-uncheck yan, hindi man niyo makakita yung app data na folder. Then app data, local. And then hanapin niyo yung folder na crisp. And then just delete the folder, the whole folder, right click, then delete. So yun guys, make sure na naka-sign out yung crisp ninyo sa icon tree nyo sa baba. Then naka-quit, okay? Then saka nyo delete yung folder sa app data. So yan, good to go na tayo para mag-sign up. So gamitin natin yung email na create natin, yung bagong created na email. Then yan, hihingi na siya ng code. So check natin yung email natin. So yan, as you can see, meron siyang code from Crisp na yun ilalagay natin dito. Yan. So pag ganyan lang siya guys, pag loading lang siya, so ang gagawin nyo lang is i-refresh. Refresh nyo lang. And then, yan. Makakita nyo niya yung account nyo dyan sa upper left, o upper right. So, yun, magpa-pop up na siya na ganyan. Ida-download nyo yung application. Na-download ko na kasi siya at naka-install siya sa PC ko, kaya di ko na siya na-download ulit. So, sa mga first timer, download ninyo yung software pag ganun, pag merong nag-pop up or automatic na mag-download. So, hayaan nyo lang siya. Dun sa mga meron namang crisp na naka-install sa PC nila, so yun yung gawin ninyo, yung quit yung crisp sa baba, then delete yung folder sa app data, dun sa local. After nyan, so i-open nyo ulit yung crisp or install yung crisp sa mga first timer. Then just click get started. So pag click nyo ng get started, pupunta yan sa browser. So yeah, successfully signed in. Yun. Meron ng 7. Good job. Good job daw. So, yun lang guys. So, after nyan, ganyan na yung lalabas. Pwede nyo lang iset up yung mga application. So, yun. Yung clips natin is hindi siya 120 minutes, right? It's June 25. It's because ginamit natin yung referral link nung isa kong account para makakuha tayo ng 1 month free. So, if gusto nyo na first time sign up ninyo, tapos gamitin nyo yung referral link ko, so magkakaroon kayo ng 1 month free. Tapos ako naman makaka-receive ng 2 months. So, pag naka-create na kayo ng unang account niyo, pwede nyo nang gamitin yung referral link ng account na ginawa ninyo para sa next account naman na gagawin niyo. Okay, so yung iti-take advantage natin dyan is yung mismong referral program nila na same domain para once na nag-sign up yung same domain,
is makaka-receive yung nag-refer ng 4 months. Okay guys, so sana may natutunan kayo sa video ito at comment lang kayo sa mga sa mga katanungan ninyo. Okay guys, so yun lang. Thank you.